May tsansa pa raw sanang mabuhay si Jemboy Baltazar kung agad siyang naiahon sa ilog matapos pagbabarilin ng mga pulis na botas. Pero duda ng pamilya, intensyon talaga ng mga pulis na patayin si Jemboy. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nabigyang linaw sa paunang autopsy report ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ang sanhi ng pagkamatay ni Jemboy Baltazar, ang 17 anyos na binatilyong pinagbabaril at napatay ng mga pulis na botas. Ayon sa pagsusuri ni Fortun, namatay si Jemboy dahil sa craniocerebral injury o pinsala sa bungo at utak dahil sa tama ng baril at asphyxia o pagkawala ng hininga dala ng pagkalunod. Tinamaan ng bala ang biktima sa likod ng kaliwang tenga at tumagos ito sa ilong. May tama rin siya sa kanang kamay. Paniwala ni Dr. Fortun, may tsansa pa sanang mabuhay ang binatilyo kung naiahon lang siya kaagad sa ilog. I think he did not die from it immediately. I believe that since he fell into the water, nabuhay pa siya. At some point, that's it. He drowned as well. Nahulog siya sa tubig And most likely, baka nawalan din ng malay. Sa naunang kwento ng ama ni Jemboy, sisisiri na raw sana niya ang anak nang mahulog ito sa ilog pero pinigilan daw siya ng mga bumaril na pulis. 3 oras ang lumipas bago nakuha ang bangkay. Siguro intention po talaga nilang mawala na talaga yung anak ko kasi pag binuhay pa nila yon, mas maano pa po yung mangyayari sa kanila. Mas malaking kasalanan. Ipadadala bukas ni Fortun sa pamilya Baltazar ang resulta ng autopsy. Mungkahin niya sa mga otoridad magkaroon ng reenactment at reconstruction ng crime scene para maging mas malinaw ang nangyari. Ulo ang tinamaan And then you have one hand na tinamaan. And ano yan, masyado naman yatang asintado. And what are the chances that you fire blindly into water tapos matatamaan mo yung ulo like that? Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat, sinita ni Metro Manila Police Chief Brigadier General Jose Nartates Jr. ang kawalan ng body cam ng mga sangkot na pulis. Wala silang mapakitang footages of the body-worn camera. So indeed, or alternative recording device. Sabi naman ni Navotas City Police Chief Colonel Alan Umipig, may suot na body cam ang mga pulis. Yun nga lang, hindi raw ito nakabukas ng isagawa ang operasyon. Lumalabas sir, itong nagdadala ng bodycam ay hindi daw po niya inon yung yung bodycam ng operation. Kaya pinapakasuhan ko din po, pinapa-investigahan ko na po siya. Hirap tuloy matukoy kung sino-sino sa mga pulis na botas ang bumaril kay Jemboy. Nauna nang sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang 6 na sangkot na pulis. Pwede pa yang maiakyat sa kasong murder oras na makuha ang resulta ng re-autopsy report ni Dr. Fortun. Ayon naman kay Interior Secretary Benhar Abalos, wala nang dapat baguhin sa guidelines at protocols ng PNP dahil malinaw naman sa nangyari kay Jemboy kung sino at saan nagkamali. Pinakamali sa lahat, babaril ka na lang ng basta-basta pagkatapos nandun na, hindi mo palang kinuha yung bata. Lahat mali. Kaya nakakagalit Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at pagtimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.